modern audit councils. Ladies and gentlemen, this will be presented by no less than Commissioner, Chairman of the COMELEC, Chairman George Erwin Garcia. Alam niyo ba itong tinawag po ako na manager ako ng marketing and review system. Manager po ako ng marketing and coverage. Hindi po, mas maganda po siguro yung mismo coverage siya ng ipapaliwanan. Kasi kami po naman nag-growing. Kami ang gumawa ng TOR. Kami ang nagsabi kung anong gusto namin sa akin base sa pangangailangan ng project. Base sa pangangailangan ng ating bansa. Kanina po nagbigay na distribute sa inyo yung mga balota. Kaya pa po nakapili na natin yung mga balota. Kasi, alam niyo po, pag nakita niyo yung mga balota mamaya, napakalipis po niya. 90 GSM lang po ang kapal niyan. Dati po, 160 GSM yung mga balota natin. Ibig sabihin, dati po, 160 GSM, wala kasing available sa Pilipinas na 160 GSM na kapal na balota. Ini-import natin na kalimitan sa China. At kalimitan, nagkakaproblema tayo na napakamahal ng 160 GSM na papel. Sa kasalukuyan, base po sa ginawa natin terms of reference, yung papel na makahawakan ng papel at gagamitin natin sa 2025 national election ay 90 GSM lang. Available sa Pilipinas para bond paper lang. Pero mamaya po pagka nag-shade kayo, hindi nyo kahit i-shade nyo, hindi kita sa likod, hindi bumabakat sa likod. Ibig sabihin, hindi malilito ang machine na basahin po yung mga balota po nito. Ang importante po kasi, kaya namin tinawag na fast track yan, fully automated system with transparency, audit, and count. Ngayon po, sa pamamagitan ng bagong makina na to, sasagutin namin ang katanungan ng sambayanan na bilang ba ang boto ko. Sapagkat nung mga nakaraan nating sistema, yung mga nakaraan nating pong sistema, hindi ba? Pagka hinulog niyo yung balota yung nilalabas na resibo, pagkatapos nun, labas na kayo. Papasok niyo muna yung resibo, bawal dahil sa labas. Pero hindi nyo nasasagot yung katanungan, o ba nakita ko yung resibo, yun ang binoto ko. Pero ang tanong, nabilan ba yun? Di ba lagi, hindi natin nalalaman yun kasi nagsusumat talaga yung makina eh. Kaya kailangan, masagot na natin yung katanungan yun upang hindi po magkaroon ng issue ng kredibilidad at duda sa ating pong mga makina. Sa ating pong mga guro, bibigyan po namin sila ng ganito. Yung card, para i-operate po open yung mga makina. Lahat po ng mga guro na magsisilbi sa bawat presinto may titibisang ganito. Ibig sabihin, kung dalawang teachers ang wala sa presinto, hindi po mag-operate ang makina. Pero gagawin po namin, kapag dalawa ang present sa tatlo, pwede po ma-operate yung makina. At mag-i-issue rin kami, first time, ng digital signature sa buong bansa sa lahat ng mga guro. Para sigurado na hindi naman bibigyan namin sila ng card na ganito na pang-open ng makina kung hindi namin silang sariling digital signature na ibibigay ng DICT. Unahin ko po sa inyo muna yung lagayan. Kasi po, masyado kami ipiga sa lagayan ng machine. Dati po, yung lagayan ng makina natin, simula na 2010, dati po, styro. Ngayon po, nilagay namin sa terms of reference, dapat yung super protected, yung makina, na kahit na may bumagsak sa ilog, sa tubig, kapag na-deliver, hindi mapapasok ng tubig. Kaya makikita niyo po ito. Yan po natin. Di ba? So, napaka-conveniente sa mga guro. Yung lagay mismo ng makina. Sabi mo, sekretary, mukhang madami mawawala ng ganito doon sa bandang area ng Mindanao. Lagayan ng baril, ganyan lagayan ng baril. Lagayan ng baril. Pero ang isip ko, hindi styro. Di ba hindi tayo, hindi tinipid. Mas maganda na klase. Kasi na po dyan lahat. Pati battery, naandyan na po lahat. Yung battery natin, nung nakaraang ilang eleksyon na, Motolite, yung napakalaki. Yung magpagkawala ng kuryente, okay naman. Na-ooperate naman natin. Ngayon po yung battery natin, ganito na ng maliit. Ito po, kaya pong galing. Kaya lang, ito pong battery, ito lithium battery. And therefore, hindi pwedeng isakay sa aeroplano. Kaya po, gagawin yung umilit, ilang linggo bago mag-eleksyon, na yan po ay na-ship na sa bawat treasurer o ng bawat munisipyo at syudad. Pag nakita niyo po yung battery mamaya, pagkahapon mo boto kayo, may anin po siya na ilan. Pinas po
po yan OST. For 14 hours, yung mismong battery, isang ilaw lang ang na-consume. Ibig sabihin, kaya po yung umanda, yung makina, yung machine natin ng 3 araw nang walang kuryente sa pamamagitan lang ng battery. So, ganyan po kaganda yung ating gagamitin na battery. Ngayon po, yung makina natin, dalawa ang feature niyan. First time din. Dati po, ang feature ng ating makina yung sineshake. Yung gagawin yung makina, sineshake. Pero, pwede rin pala na may makina na touchscreen. So, ang makina po natin dalawa ang feature. Touchscreen na, pwede pang yung OMR, yung sineshake. Eh bakit po ginawa na yung dalawa? Di ba mas mahal yun? Hindi po. Ang presyo na naibigay po sa atin ay kasing presyo ng isang feature lang. Minurahan po talaga. Nakatipid po ang cover ng 800 million. Take note, yan po mga makina natin ang gagamitin natin sa eleksyon ay 110,000. 110,000 sa buong Pilipinas. Sa 110,000, hindi po natin yan binili. Mali po yung strategy na binibili ang makina. Kasi bakit? Teknolohiya yan eh. Habang naglilipas ang panahon, nag-i-improve ang technology. Kami po binili namin ang mga makina na before, 80,000 ang yung ginamit natin ng mga kauna-unahan. Ngayon po nakatambak po sa warehouse ng Comelec sa Santa Rosa. Sumunod po, meron tayong vote counting machine, VCM. 97,000 nakatambak po sa Santa Rosa. Luma na, napakahirap gamitin, sinasabi yung iba. Dapat ginamit ka lang ng Comelec para makatipid, etc. Eh, noong 2022 elections niya, di ba? Madami mga nakatatanda na naghintay dahil nasira yung mga makina. Bigla naman yung mga makina, alam ko nasaksiyan po marami sa inyo. Dito sa Taradesta, pinapay pa yan. Gagawin ng electric fan. Di ba? At the same time, nilalagyan ng batang libro sa ilalim para pumasok ang balota. Nakakahiyan po yun gano'n. Para mawala ng improvement sa official elections kapag ginamit pang muli natin. Yung makina, isang refrigerator na matagal ng gabi. Kahit kasi pasikain mo yan, kung hindi nalalagay, hindi nalalagay. So, ang solusyon na lang dyan, pag-procure ka lang ng bago. Pero ang strategy po namin, hindi po kami bumili. Nag-renta na po tayo ng makina. Para sigurado lahat bago. Number 1. Number 2, walang gastos sa warehousing. At number 3, walang gastos sa maintenance. At number 4, walang gastos po ito sa mag-upgrade. Hindi ka mag-upgrade. Bahala sila mag-upgrade. Total, sa election lang natin nirentahan. Hindi naman natin nirentahan habang buhay ng mga makina nito. Isa po sa nilagay natin feature ng makina, dapat yung mismo makina, malaki ang screen. Dati po yung screen ng ating machine kasi laki ang index card namin. Ngayon po yung screen ng ating makina, nung ginawa po namin ng terms of reference, sabi namin 20 inch para kasi laki halos ng laptop. Kaya lang yung nanalo po na provider sa atin, ginawa po nilang 40-inch screen. Kung mapapansin niyo po, 40-inch screen po ito. At may dahilan po kung bakit ganyan kalaki ang screen na yan. Mamaya po sasabihin ko yung kadahilanan, bakit ganyan kalaki yung screen, hindi yung maliit. Dati-dati, makikita mo yan, sa transmission successful, ito po hindi. Sapagkat una magagamit mo yan sa pamamagitan yung mismong touchscreen. At pangalawa, doon sa OMR, ipapakita namin sa inyo ang boto nyo. Yung summary ng boto nyo. Para pwede may option kayo, tatanggal nyo ba yung balota, ipapakita, i-check po yung balota. Dahil may gusto kang gawin dagdag, hindi correct i-dagdag. Mamaya ko tayo kita rin po yun, pagkakayo ay bumoto. So meron po siyang 14-inch screen. At pagkatapos po, kita niyo po yung screen na to, meron po siyang privacy feature. Ibig sabihin, habang bumoboto kayo, hindi nakikita yung mga nasa gilid, yung mga watchers na nasa tabi, hindi nila makikita ang lahat ng mismong nilagay ng boto. Okay po? Tapos po, meron po siyang tray na ganito. Dati-dati, gumagawa tayo ng paraan para lang makipasok ang balota dyan. Ngayon po, meron siya na yung correction tray na kapag pinasok ang balota, automatically wala nang correction na mangyayari. At the same time, yan po ballot box natin, tingnan niyo po, kahit nakasimili, nakatulad ko, kaya makaboto dito kasi sinadya po namin na maliigay ang pababae yung height ng balota para po sa kahit paano yung mga nakatatanda, yung mga may kapansanan, makakaboto ng maayos. Dati-dati, pag may resibo tayo, pagkatapos makaboto yung bibigay sa atin, eh hindi pwedeng ilabas. Nilalagay natin sa ballot box na dilaw. Ngayon po hindi.
nandito na po siya sa isang receptacle na kasama mismo ng ballot box, yung resibo. Kasama rin po yan sa kanilang commitment sa atin, sa mismong pinandal natin na kontrata sa kanila. Para lang po naintindihan mo lahat. Sinasabi po kasi yung iba, napakamahal nung pinasok ng COMELEC. Hindi po, sapagkat binandal po namin yung kontrata. Ano po yung sabi ng binandal ng kontrata? Kasama ang machine, kasama ang battery, kasama ang ballot boxes, 104,000 na ballot boxes, kasama ang laptop sa gagamitin sa transmission consolidation ng results, training ng 7,000 na technician, training ng 1 milyon ng mga guro sa buong Pilipinas, kasama yung pagtatayo ng mga repair hubs, 22 sa buong Pilipinas sa bawat probinsya, kasama ang printing ng balota, papel ng balota, pagdadala ng dalawa na bagong printer ng balota sa mismo National Printing Office, kasama po lahat yun. So hindi po yun, actually nakamura po at nakatipid ang COMELEC ng 800 million pesos. Ito po yun. Paano po ang pagboto? Mamaya may gagawin po sa inyo, ang bilis po ng pagpasok ng balota ay lumalabas 200 millimeters per second. Dati po, 70 millimeters per second na. Kaya halos 3 segundo lang, naipasok na yung balota na binibig sa makina. At pagkatapos, pag pinasok niyo po yan, makikita niyo, lalabas po muna sa picture niyan, makikita niyo po yung summary ng lahat ng boto ng inapin ng balota niyo. Pag okay na sa inyo, pipindutin niyo po cast. Pag hindi pa okay sa inyo, pipindutin niyo return, bakit sa inyo balota. Wala ganun feature dati. Pero, na-realize po kasi ng COMELEC, pag ginawa namin yung ako makaboto, bakit? Yung iba, return. Kasi kailangan yung maboboto eh. Return, parang nalibig sa ATM pagkalambang. Diba, may mga kawito na makadami. Ang plan po namin gawin, pag bumoto, pinasok ng balota, ipapakita na lang namin ang picture image ng balota. Yung mismo picture ng balota na pinasok nyo. Kung ano yung mga sinilip, ipapakita namin lahat dyan doon sa screen. Para po sigurado kayo na yung mismo yung balota. Pagkatapos po maglalabas po yan ng resibo, yung resibo niyan, presented may QR code at may kalahilanan niya kung bakit may QR code. Lahat po ng machine sa ilalim nito, meron po siyang camera. Dati, nung unang pinasend sa amin yan, yung provider, ang camera na nandito. Kaya lang, sasabihin ng mga botante, hindi picture tayo. Para kinukuha ng tayo ng video. Kaya nilalipat po namin, pinalagay namin ang camera sa ilalim. Yan po ay para ma-picturean o para ma-capture ang lahat ng mga QR code later. Ngayon po, pag nakaboto ng mga kababayan natin sa maghapon, kung dahil hanggang alas 7 po ng gabi, magsumusumot ka lang ang makina. At pagkasumot ka po yan, mag-imprenta po siya ng siyam na election returns. Yan po yung summary ng lahat ng boto. Mula senador hanggang konsihal. Election returns, siyam po yan. Bakit siyam? Kasi po, bibigyan na agad ng kopya ang majority party, minority party, NAMFED, PPCRB, at yung mga ibang pagkakaroon, at may ipapaskil na agad sa labas ng presinto. Take note, may ipapaskil na agad sa labas ng presinto. Ang ibig sabihin po yan? Ang ibig sabihin, bago mag-transmit ng result ang machine, may kopya na hard copy ng election returns. Kung ako ay watcher, parang hindi naman kayo majority party, o hindi naman minority, o hindi naman ako citizens arm, or NAMFED, i-picture ko na lang yung ipapaskil sa labas ng mga group. Tapos madadala ko agad sa headquarters namin, alam ang boto ni Mayor, alam ang boto ni Governor. Kasi may picture ka na ng mismong election returns. Okay po? Para lang nakakawawaan natin para pakita rin yung complete transparency na sinasabi po natin. Ngayon, ang sabi ng iba, baka naman mahak yung makina. Yung kung makina natin ay stand-alone machine. Ano ibig sabihin? Kahit po hindi siya nakasaksak, basta may battery, gagana naman po siya. Ibig sabihin, hindi po siya nakakabit sa kahit na anong kable. Kakabitan na siya ng kable kapag ka magtatransmit na ng result. So after na makapag-imprint na siya, tsaka siya kakabitan ng kable ng mga group, para makapag-transmit ng result. Kung isang ulit ko lang, kung isang araw lang natin kami sa Tawi-Tawi, sinubukan namin sa Simunul, wala ko talagang signal. Kahit ko sa Bungaw, yung capital, walang signal. Ako bumili ako ng 50 pesos pang load, para lang ka-signal. So, wala talaga signal, pero nakapag-transmit kami using yung equipment na meron tayo.
effective kahit walang signal sa area dahil gumagamit ng Starlink yung lahat ng aming provider. Okay po. Ngayon, pag transmit ng result, dati minarinig kayo na transparency server. Ibig sabihin, dumadaan ng result sa transparency server, doon tayo ay kumukuha ng result. Nagkataon may isang eleksyon, nagulo na ng transparency server, 7 oras na hindi alam kung ano ang result. Pinagdudahan ng resulta. Ngayon po, wala na tayong transparency server. Tinanggal po natin ang transparency server. Bakit? Mula sa presinto, ipapadala ang result ng nakasend to all. Papadala ang first time po ito, wala ganito, sa kasaysayan ng ating automated election system. Papadalahan ang PPCRB, ang non-friend, ang majority party, ang minority party, at ang mga media, may sariling servers sa isang building na nandun lahat yung mga data center natin. Ibig sabihin, pagka nagpadala ka, yung lahat ng entries na ito, pwede mag-verify sa bawat iba. Yan ba ang pinadala sa inyong result? At the same time, pwede na na-verify mula sa pinadala sa kanilang election returns, tumutugma ba? Magpo-compare sila ang themselves, alam naman kung apat ang dapat na padadalahan, pagkatapos yung apat, I love you ang naipadala, alam mo I hate you ang naipadala sa isa, sa presinto, yung dapat pare-parehas. Okay po, pag nakapag-transmit na po siya ng result, doon sa sinasabi ng entities, na dapat ay sabay-sabay matatanggap para nakasend to all sa texting natin. Yung machine po ay muli mag-imprenta ng 21 na election records para yung ibang hindi nabigyan ay pwede mabigyan ng kopya ng election records. 21. Lahat-lahat po 30 ERs ang pwede po niya mag-imprenta. Diba? Pagkatapos po makapag-imprenta ng 21 election records, yung mismong kopya ng election records may QR code. Papayagan namin ang number, PPCRB, majority party, minority party, na i-capture yung QR code, nakasama yung lahat ng boto doon, para pwede nila ipadala agad sa kanilang headquarters na hindi na hinihintay yung mismong kopya ng election records. Ngayon, ang pinaka-importante po pa, kaya nyo po yung masyadong technical. Ang importante, dahil di ka rin na dapat tumutulma ang lahat. Ang pinakahuli kong gagawin ng makina pagkatapos na yung consolidation, transmission, printing ng election returns, at saka po yung sa pag-capture ng mismong QR code, ang gagawin po niya, lahat ng balota na naipasok sa makina. Halimbawa, ang bumoto 500 mutante, ang bumoto 300. Lahat po ng ballot image ng 300 na balota, yung picture ng lahat ng 300 na balota, ipapakita natin sa lahat ng watchers. For 20 seconds each. Pero pwede nila yung picturean, videohan, para bilangin ang boto ng mayor nila, ng governor nila, kasi yung mismo ang balota na naipasok, yung picture. So that, makukumpare mo na kagad, tama ba ang bilang ni mayor sa balota? Tama ba ang bilang ni mayor sa election returns? Tama ba ang bilang ni mayor sa na-transmit na result mula sa presinto? Dapat tumutulmahan lahat ng yan. Dati po, hindi nyo makikita yung mismong cover yan ng mga balota. Bawal na bawal po dahil yun. Ngayon po, pwede nyo makita ang lahat ng ballot images. Talagang niyo po ako, chair, baka naman po, malaman kung sino bumoto yan, hindi po. Sapagkat pagka bumoto kayo, sa simula pa lang, tinatanggal po yung mismong stub na naglalaman ng serial number na naibigay sa butante. So, hindi malalaman ng kahit sino kung kaninong balot ang imahe yun yung pinakita sa mga watchers. So, ang purpose po natin ganito, para po sa in summary, kung talagang po na-experience mamaya. Ang purpose po natin, gawin kaya-aya ang pagboto ng mga kababayan natin. Pero tatandaan niyo po, ito po, mga masina to, scanner lang po ito. Uulitin po, scanners lang po ito. Sabi ko nga, para sa Xerox machine. Kung mukha mo ang Xerox, wala naman kung yung lalabas ko. Siyempre mukha mo ano yung lalabas ko. Hopefully. Di ba? Scanner lang po kasi yung machine na yan eh. Pero ang machine na yan po, hindi kaya malaman, na-determine kung ang balota ay resulta ng pananakot, terorismo, vote buying. Hindi ko na kaya. Yung ang iba,
Ang iba, madaming lugar sa aming bansa na kung saan ang mga balota ang nagsishare na lang yung mga tao ng politiko. Yung mga botante hindi na pupunta sa mismong versiko dahil hindi sila, nabayaran sila o tinakot sila. Eh pag gagawin, tatanapin lahat ng mga machine, yung lahat ng balota yun, kahit pa siya shaded by one shabu. Di ba? Shaded by one person. Yan po yung ating dapat na maiwasan. Yan po yung gusto ko sabihin sa inyo. Simula po naman ng 2010, in all fairness. Simula ng 2010, mag-automate tayo ng election. I can honestly tell you, bilang isang tao na nakapag-handle, bilang lawyer, noon ng mga politiko, whether nagpo-protesta o pinaprotestahan. Sabihin na yung posisyon, kahit yung posisyon ng Vice President, wala po tayong nakita na substantial na pagbabago ng boto mula sa presinto at yung na-transmit na result. Wala pa po kahit isa. Ibig sabihin, pag ang na-transmit ang boto with mayor ay 100, nung ma-transmit 100 pa rin. Kung minsan 101, minsan 99, kasi meron pala na tuldo, hindi na bilang. Mamaya po kapag po sa inyong voting experience, sana po yung nabigyan ng balota. Subukan niyo po, pag-check pa natin yan. Check lang. Yan ba ay mabibilang? Pag ba tinutukan po, yan ba ay mabibilang? O bawal ha, bawal ito sasabihin ko. Pag ba nag-drawing ako sa balota, yan ba ay mabibilangin pa rin? Pag ba medyo pinusot-pusot ko ng konti yung balota, yan ba ay mabibilang pa rin? Para na mag-test natin. Pero siyempre sa action election, wala nang gagawin. Baka kasuha tayo ng election offense. So sa atin lang po, para makita natin yung kagaling ng kalandahan mismo ng makina. Para lang ma-enhance yung voting experience ng bawat isa. Dapat po ang Congress gumagawa ng pamamaraan para ma-improve ang ating pong pagboto sapagkat naniniwala po tayo na habang dumadaan ng panahon, kinakailangan may bagong teknolohiya, maayos ang pagboto ng bawat isa. Maraming salamat po. So, sa ating pong lahat na may hawak ng balota, Secretary, Sir, Ma'am, pwede na po natin subukan ang ating pagboto. Dalawang makina po ang nandito sa ating harapan. Isa sa kanan po, dito po yung optical mark reader kung saan ipapasok po ang balota. Dito po tayo sa kabila, Secretary, Sir. Nasa kaliwa po kasi yung touchscreen na sinasabi ni Sir, na i-verify po natin sa mga bansa na hindi pinapahintulutan ang internet voting. Malaki talagang screen, talagang Nakita po natin yung bilis ng pagpasok. Yan po yung ating 200 millimeters per second. Sa screen po, makikita natin, i-recognize na po ang balota. Ito po yung lumabas, yung tinatawag nating vote summary. Ito po yung secretary ngayon, kung pareho yung vote summary sa balota ng binoto niya. pwede, pati yung motor. Kung may gusto ka dahil naboto mo lang, labing isang senador. Diba, labing isang senador lang ng lahat, labing dalawa. Kung tumumpunan, pabalik siya. Babalik. Pwede mo siyang ibalik. After 20 seconds, hindi mo siya ginagalaw, pwede siyang ibalik. Tapos, pagka naman, kahit saan po ang arrangement o kahit yung nasa harap, nasa likod, pwede pong ganyan po kung nakapasok sa mismong balota. Okay. Muli po yung pinasok yung balota, lumabas po kanina after 20 seconds dahil yan po yung oras para bigyan ng isang botante na i-review yung kanyang boto. Yan po, bumalik po ang summary na nakikita po natin. Bibigyan din po ng secretary ang cast. At dahil po dyan, pumasok na po ang ating balota at kasalukuyang nag-imprint ng resibo. Papacheck po natin kay Secretary, Sir. Basahin niyo po, tama po ba ang nabotohan sa balota, sa sample po sa resibo? Yes, sakto, talagang perfect. And advantage is major quality. Later, pwede natin na. Later, kung makita ng QR code, pwede malaman, pwede mo ipaskan lahat ng mga resibo upang automatically malalaman natin ano ang sumunutan ng lahat. Yes, ito yung pinaka-the best. Kasi ang QR code talagang may identity.
Sa akin pong halalan ipapasok po ni Secretary, kasi po request ko po, hawakan ko po yung resibo ni Secretary, dahil mamaya po, ipapakita po muli natin sa screen yung balon na ito. I-request ko po na itapat niyo po yung QR code mamaya pag sa sarado, i-display po yung inyong balota dito po sa screen. Wow! So, pwede na po buko, sir. Hawakan ko po yung resibo ni Secretary. Rejection. Walang glitch. Perfect. So, wala siyang rejection. Gaya po nung kanina, rejection. sa ating monitor. Ganun din po nangyari, nire-review na po ang ating boto. Tama po ba? Pagbago, return. May option ba? May option, ha? Kung pagboto gaya ng mga nakarangalalan, yung undervote, ibig sabihin dalawang pwesto ng senador, ang binutuhan nila po ay 10, valid po yung boto nila 10. Pero kung boboto po kayo ng 13 o higit pa, ang tawag po doon ay overvote, invalidated na po yung boto ng lahat doon sa pwesto na yun. Pero yung iba pong boto yung natama na ang kaibigan po na kahit